Hello. So, kailangan nyo malaman paano gumagana yung Ustream.tv website at yung Ustream producer na software. Kailangan nyo ng account sa Ustream. So, gumawa kayo ng account nyo sa Ustream, or kung merong account yung Smile Radio, pwede nyong hingin sa kanila yon at gamitin. Kung may account na kayo, makikita nyo sa website ng Ustream, makikita nyo na ganito yung lalabas sa website nila. So, sa upper right corner, makikita nyo na merong login or sign up. So, may account na ako, ililogin ko na lang yung account ko. At doon natin na i-check yung mga kailangan natin gawin. Yan, dahil nakapasok na ako, titignan na naman natin yung channels na na-create ko. Dahil gumawa na ako ng channels, meron ako Smile Radio at Big Fish. Paano gumawa ng channels? Makikita natin sa channels, meron akong 2 channels. Makikita nyo dito yung create channel na kung wala pa kayong channel, pwede kayong gumawa ng create channel. So, dahil meron na akong channel, click na lang natin tong Smile Radio. So, mapansin natin, ito yung mga show name, kung ano yung makikita ng listeners, kung anong pangalan ng Ustream channel nyo. So, nilagay ko dito yung Smile Radio 89.5. At ito yung about, ito yung mga category, at nalagay ako ng picture. Paano mabuview tong Smile Radio? Yung mga channels nila. Kung tingnan natin dito, punta tayo sa Smile Radio. So, ito yung mga nakikita ng users sa Ustream.tv. Pero dahil in-incorporate natin to sa website, ang makikita ng user ng Smart Radio ay nakaganto na. Kung ano yung binabroadcast natin sa Ustream, makikita nila dito. Enjoy the best ever fragrance from Sunsilk Smooth and Manageable. With a unique fruity floral fragrance. So, titingnan natin, meron ako mga previous na videos na in-upload. Pero, paano gamitin ang Ustream TV? Yung basic function nila na makapag-upload ka agad tayo online. So, ganito gawin nyo. Punta kayo dito, makikita nyo yung Go Live button. Pinutin nyo lang yon at may lalabas na option, yung Pro Broadcasting at yung Basic. Dahil basic lang yung account ko, basic lang yung gagamitin natin. So, makikita nyo, lalabas yung mga channels. So, dahil yung Smart Radio 89.5 yung gagamitin natin. So, click next. At ito na yung functions na available sa account ko. So, dahil may Smart Radio 89.5, mapapansin nyo, kaya siya nagkakaroon ng nagbi-blink-blink siya dahil gumagamit ako ng microphone as of now. Mapapansin nyo din sa volume, nagkakaroon siya ng changes dahil nare-receive niya yung sound from the microphone. So, itong default na to, ito yung sa gagamit ng microphone. Kung makikita nyo, meron siyang option yan, microphone high definition, or kung ano yung naka-install sa computer nyo. Ito, wala kasi akong webcam, kaya there's no available cam. Pero kung may webcam kayo na naka-install, lalabas dyan, at pag kinilik nyo, ibig sabihin, gagamitin na siya. Paano kayo mag-broadcast? Pinakasimple. Kung may nakakabit na microphone sa laptop nyo, or may webcam kayo, ready to go na yon. Click nyo lang tong Start Broadcast. Pag naka-start broadcast na kayo, ibig sabihin, naka-live na kayo. Kung ano yung ginagawa nyo, sinasabi nyo, naririnig na yan ng mga listeners nyo or nakatingin sa website. Paano nyo malalaman kung naka-live? Kung pupunta tayo sa website, makikita nyo dito sa widget ng
Ustream.tv, nakalagay na yung live. So, ibig sabihin, naka-live ka na. So, kung papansin nyo, kung i-stop broadcast natin to, naka-off air na. So, ibig sabihin, walang naka-live na ini-stream ka ngayon. Ano tong start record? Itong start record na to, pwede nyong i-record yung ginagawa nyo or yung video na pinapakita nyo sa audience. Kung mag-start record kayo, kailangan nyo munang start broadcast and then start record. Itong start record na to, pwede nyong i-save to or i-delete. So, ito lang yung mga basic function na pwede nyong gamitin sa website. So, pwede nyo na kagad kayo mag-live dyan. Dahil, basic pa lang yan, kailangan natin yung mas advanced, lalo na sa mga DJ sa Smile Radio Station. Kaya ako pina-download sa inyo yung yung Ustream Producer. Ito ngayon yung Ustream Producer na software. So, paano ba gamitin to? Itong screen na to, ito yung ano yung lumalabas dyan, ayun yung nakikita ng listener. So, mapansin nyo itong bar na to, nagkakaroon siya ng changes dahil may nare-receive siyang sound. Itong sa baba, ito yung mga layer na pwede nyong kontrolin at kung ano yung mga nandito, ayun yung maririnig or lalabas sa user or sa screen ng Ustream ng channel nyo. So, meron ako ditong, ang ginamit ko dito, pwede kang gumamit ng desktop presenter. Ibig sabihin, itong desktop presenter, kung ano yung ginagawa nyo sa website, kung ano yung ginagawa nyo sa desktop nyo, ma-view din ng user, ng mga nag-view ng channels nyo. Ito mga presenter shot na to. So, ito yung mga layer by layer. Itong microphone, ibig sabihin, pag kinilig nyo to, kung ano yung ginasalta nyo, pumapasok sa microphone, lumalabas dito. Dito, naririnig din ng mga listeners. So, pwede kayong mag-add ng, tingnan nyo dito, pwede kayong mag-add dito ng video, picture, and music. Pag nag-add kayo ng video, at lumabas dito, pag kinilig nyo yun, lalabas ito yung video or yung music. Paano syempre, ang tanong nyo yung mga pinapatugtog nyo sa laptop or computer, paano maririnig yun ng mga users? So, ngayon, ang gagawin nyo, mag-add kayo ng music. So, nag-add ako. Kung yung kiklik ko dito, ayun yung maririnig ngayon ng user dito. Dahil may delay, hindi pa natin naririnig dito. So, pwede mag-try natin mag-start broadcasting. Before nun, kung mapapansin nyo sa lower right corner ng Ustream Producer, makikita nyo yung button ng Start Broadcasting, Start Recording. Same lang ng Ustream website na may Start Broadcasting at Start Recording. So, pag pinindot yung Start Broadcasting, mag-start na siyang mag-broadcast kung ano yung sinasabi, pinapatugtog at ginagawa nyo. Lalabas na yun sa channels nyo. Yung start recording, ang purpose ng start recording is to save everything you're doing on your Ustream. Bakit? Para kung gusto nyo uling iparinig yun sa audience nyo, ipo-pull out nyo na lang yung video na yun or yung audio na yun, at ipa-broadcast nyo. So, hindi na kailangan magsalita, hanapin yung mga music na pinapatugtog nyo, yung mga video na pinakita nyo, kundi i-pull out na lang yung video. So, parang i-replay nyo na lang. Yun. So, yun yung purpose ng start recording. So, try natin mag-start broadcasting. As of now, nag-start broadcasting na siya. Kung mapansin nyo, naka-live na. Tingnan natin dito. So, naka-live na. Ano yung naririnig nyong music na yon? Kasi, nagpapatugtog na siya. Ito yung music na kinilig ko. So, naririnig na siya ng user. Pag pinili natin to, dapat marinig siya ng nagkaroon ng changes. So, ibig sabihin, naririnig yun na ng user.
Pag nilagay naman natin dito, so papansin natin, mawawala yung pinapatugtog. Kasi, nilipat natin yung layer. Ang maririnig na lang, so, meron siyang delay. Kasi, pag nilagay dito sa microphone, kung ano yung sinasabi natin, ayun yung maririnig ng mga naririnig ng mga users na tumitingin sa channels. Ito blank shot, ibig sabihin wala tayong ginagawa. Blank lang siya. So, yun yung mga basic. Every time na gusto magpatugtog ng DJ, dito niya ilalagay mga music niya. So, kunwari, for example, nag-add pa ako ng another sound, like music, to with us. So, habang pinapatugtog to, pwede ako mag-transition. I-click ko dito. So, pag nagkaroon siya ng transition, so, mag-iiba yung napapakinggan ng listener. So, meron mga function sa advanced na Ustream producer na iba't ibang paano siya magta-transition na from this music to another music. So, dahil basic lang tayo, ito lang yung mga nakikita natin. So far, ito lang yung mga function na kailangan yung intindihin sa Ustream producer at sa Ustream.tv. Eventually, kailangan din aralin to ng DJ. Hopefully, yung DJ sa Smart Radio, alam niya na to mga function na to. Pero, kung hindi pa nila alam to, kailangan yung i-master to at tuturuan niya yung mga DJ kung paano gamitin to. Kasi, ang gusto naman nila may stream online din yung kanilang ginagawa sa radio station. So, yun yung mga compromise na gagawin nyo sa thesis nyo. Ang kasama to sa scope na turuan yung mga DJ gamitin yung mga software na kailangan nyo at gamitin yung website. So, ito yung kailangan nyong aralin para makapag-stream online.